kasama ang kanyang utusan, lumakad sila patungo sa loob ng libingan. Nagkasakit po ako, hindi ko po masyadong nabantay ang libing. Pero bago po ako nagkasakit, ginagawa ko na po ng pusa, natamnak ko na po ng halaman. Hindi sumagot si Crisostomo sa mga sinabi ng utusan. Muling nagsalita ang utusan. Naroon po ako sa dakong yun, no? Maingat na lalakad si Crisostomo at ang utusan. Iningatan at iniwasan nila ang mga puntod. Hinanap nila ang puntod ng mga magulang ni Bara. Natanaw nila ang tuturero bilang pagbibigay galang. Ang libing na may malaking gusto ko. Isa po pustang malaki. Opo, malaki nga po. Ang Kristo ay may higupit na dibuho at may tali. Yan po. Yan na. Iginuhit pa ng utusan sa lupa upang makita ng sepulturero ang itsura ng krus. Ganito po, oh. At ang puntod ay may kulang-laking halaman. Opo, yan na. Ang krus kong yan ay akin ng sinuno. Sinuno? Bakit na sinuno? Utos po ng kurang lalaki. Sino po ang malaki? Kilala po siya ng lahat. Siya ay sumamalo. Si Padre Garote. Ay, ito naman po ba sinasabi mo sa lalibing? Kahit wala po. Dapat nakarandaan niya. Wala siya ng patay. Ano? Nalalaman ba kayo? Wala bang isang taon na hindi ng patay? Bakit nawala din yun? Sa lugar po yan ay may nilibing ako isang babae. Isang linggo pa lamang nakakalipas. Utos po sa akin ng isang kurang malaki ay bukayin ang bangkay. Bukayin ang bangkay at ilipat sa libingan ng inche. Sa kabiglaan, hinawakan ni Crisostomo ang magkabilang balikat ng sepulturero at malakas na nilibyo. Anong ginawa mo? Takot na takot ang sepulturero. Hindi ko pa nalibing ang bagay na nagbigan ng inche. Naisip ko po na itapon na lamang ito. Naitapon na lamang ito. Ay, hindi ko. Dahil na nagbigan, kaya tinapon ko ito sa ilog. Hinihinan ni Crisostomo ang balikan ng sepulturero, ngunit di niya sinaktan. Mabilis na tumalikod si Abara at tinakbo, nilisan ang libingan. Sinundan siya ng matandang utusan. Nagpatuloy ang paglalakad ni Crisostomo. Nasa kabayanan na siya ng San Diego. Patungo siya sa matandang bahay na matagal na rin niyang hindi nakikita. Malapit na siya sa kanilang bahay nang may matanaw siya Friday. Ito ay payat at sakitin. Siya si Padre Salvi, ang bagong pura ng San Diego. Mabilis na nilapitan ni Crisostomo ang pari at hinawakan sa magkabilang balikat, madiin. Ang ginawa ko sa inyo! Namutla ang pura at di makasagot. Galit na ang Ginawa ko sa akin, ama! Ano yung sinasabi? Wala akong ginawa sa iyong ama. Baka aking nailan kong pala si Padre Damaso. Anong wala? Pagsasabi ng totoo! Wala nga akong ginawa sa iyong ama. Isa lang ate. Biglang natauhan si Crisostomo. Binitawan niya si Padre Salvi at buong pagsisising umalis at tumungo sa kanyang bahay. At ngayon, mga kaibigan, atin namang tunghayan ang apat na mga banata, baliw o piloso. Si Don Anastasio na kung tawagin piloso kung Tasio, ay kinilalang siyang pinakamatalino sa San Diego. Siya ay dating mag-aaral ng filosofiya, pero hindi siya nakakita. Pinahin po siya ng kanyang ina dahil walang lugas. Patunayan, mayaman ang kanyang ina. Ang kayamanang iyon ang isang dahilan ng kanyang pinakatalino. Dahil sa matalino, pinangangambahan ng kanyang ina na ang anak ay makalingkod sa Diyos. Kaya isang araw, sinabi ng ina sa anak, Anak, pumili ka. Magpapali ka o itigil ka sa pag-aaral sa kolehiyo ni Panuel. Tigil na lang po kumaral. hindi nagtagal ang lalaki ay nag-asawa. Pero, malas yata ang pag-aasawa dahil pagkaraan ng isang taon siya ay nabalo.
Kailangan niya ang maglibang upang makalimos sa kanyang pangungulila. Nahilig siya sa pagbabasa ng aklat hanggang pabayaan niya ang kanyang kayamanan. At unti-unting naging, siya ay sinimulang tawagin ng filosofong Taso na may pinag-aralan. Pero, para sa higit na nakakahiyang nakaramihang walang pinag-aralan, siya ay isang kanilang Taso, ang baliw. Nang hapon iyon ay nagbabadya ang pagkakaroon ng masamang panahon. May mga bilat na dumuguhit sa kalawakan. Ang simoy ng hangin ay maiitim, babala ng isang papakarating na Diyos. Nasa lubong niya, malapit sa simbahan ng isang lalaki, na ang pananamit ay masasabing may sinabi, may borlas na tungkol dito. Suyo kayo, tao ngayon. Totoo po yung sinasabi niyo, Kapitan. Dahil may nakita po akong pag-asa. Ano naman yun? Gusto mo bang maligo? Maligo? Hindi ko maligo ang masama. Nakatitipod ako ng basura. At naghihintay lamang ang buong bagay. Eh, ano naman yun? Yan po ang pinagdaan na papatay ng tao. Sa susunod ng mga bahay. At hindi ba pagkabuno ng mundo ang iyong hinihingi? Tingnan mo, pare. Ikaw gusto mo, yan din ang gusto ko. Ilang beses ko na pinukaya sa general yung mga pagkuli ng islas. Ilit ako'y pinagtatawanan lang nila. Sinasabi yung bumili na lang ng bilis, mga kapgo. At nagkakait na sila ng mga nagpapakitaw ng kampana. Di ba nila alam na masama ang magpapakitaw ng kampana kapag pinulog? Ang sandaling niya uwi, biglang dumabundok ang pagkalakas-lakas sa kulot. Sus, Mariosep, saan naman para? Kumalakak si Filosofong Taso, malingaw na tungo sa simbahan. Pagpasok ng simbahan ay nakikita ng Taso ang dalawang batang lalaki. Sasampuin at bibituin taong ulo. Di ba kayo sasama sa akin, mga anak? Pinaganda kayo ng inyo niya ng isang bulan. Ayaw pa po akong pauwiin ng sa Kristang Mayon hanggang ikawalo ng gabi. Sana kayo makasingil ako ng aking sweldo para maibigay sa aking ina. Saan kayo pupunta ngayon? Sa kompanero po, upang bigyan ang pampana para sa mga malusunod. Kampanaryo, mag-ingat kayo. Huwag kayo lalapit sa kampana, lalo na kapag humulog. Lumabas ng simbahan ng matanda, payo kong lumakad patungo sa isang kilalang nakatulog. Magdaan muna kayo! Ano po ba ang binabasa niyo yan? Ito po ang latang pangkatulukuyan, tungkol sa pagigiliran ng mga kaluluwa. Ang mayang dako na po ang kartere at hindi ako makalimutin. Ang may bahay ni Don Filipo at ang mga bata ay magandang asawa ng Don Filipo na si Donna Flora ay magilo na sumalubong at andang Taso. Si Don Filipo ay isang Teniente Mayor sa Misyon. Nakita niyo ba ang anak ni Don Rafael Ibarra na nagmula pa sa Europa sa Lipunan? Nagkibit balikat sa Don Taso. Hindi po kayo nag-aalala sa nangyari? Alam niyo, marami ang palit sa mga nagpabili kay Don Rafael. Ako ang humarap sa Kapitan General dahil ang lahat ng tao ay takot na takot humarap. Ang mga Amerikaya, mga magpapakilin, silang po para sa takot luwan sa bagay. Kung sa bagay, mas mabuti nga namang gawa ng mabuting bagay sa tao ng buwan kaysa sa kanila. Saka gusto mong baguhin ni Aling Dora ang paksa ni Isabel. Bigla niyang pinasok ang tungkol sa purgatorio. Pero sumagot si Don Filipo. Hindi naman naniniwala si Don Anastasio sa purgatorio. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa purgatorio. Ang purgatorio ay isang hindi banal at mga susulan. Dahil tinuturuan yung mga tao gumawa ng mabuting bagay. Ang Sa loob- purgatorio ay ginagawa yung ikaw alagad ng simbahan para lamang sa kakamalaman. Sa labas, ang mga nakakatakot na ibalag at nakakabintulog ay lalo tumitigil. Nauno sa ikaw ng asong kayo. Next chapter na. Ngayon, gumako na ng